Hello guys! Welcome back for another video. Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo yung mga first offer ko sa aking Shopee Pay Later or yung S-Pay Later at saka sa Lazada Pay Later or yung Last Pay Later. I-share ko sa inyo guys kung magkano yung mga amount na in-offer sa akin ni Shopee at ni Lazada. At tingnan natin guys yung comparison. Maganda ba talaga yung mga ganitong Buy Now Pay Later ni Shopee at ni Lazada. So actually matagal na dito sa S-Pay Later. Actually taon na siya talagang nag-generate sa Shopee. Bago pa lang ako nag-apply noon kasi ayoko nga ng ganun. May parang kasi siyang virtual credit card kasi na buy now pay later nga. Ganun siya. But na-curious lang din kasi ako kaya ako nag-apply noon. But first apply ko noon is hindi po ako na tanggap agad or hindi successful yung pag-apply ko noon. Application failed ako noon. Basta ang sinabi nila sa akin noon, mag-notify na lang sila sa akin kapag pwede na akong mag-re-apply and kung qualified na daw ako for this S-Pay Later. Hinayaan ko lang guys kasi that time na hindi ko kinailangan kaya parang pinabayaan ko lang. Then one day lang, naalala ko ulit siya na may S-Pay Later nga. So try ko nga ulit. Then nag-apply ako ulit. Kailangan lang naman nila ng valid ID, tapos selfie, tapos basic info, tapos i-update mo lang yung profiling mo sa Shopee. Yun lang yun. Then nagulat ako guys na na-offer nila ako ng first offer nila sa akin is 6,500 pesos. So, and ginagamit ko talaga siya. So mababa lang naman yung interest niya guys. So kayang-kaya talagang bayaran. And talagang convenient siya bayaran kasi long term siya. Abot siya ng 6 months. So malaking bagay yon. While sa Lazada Pay Later naman guys or yung Last Pay Later nga, doon nag-activate ako doon guys kasi na-curious din ako kasi syempre may S-Pay Later and sabi nga nila 0% interest pag 45 days in-avail mo yung loan. Within 45 days na na-avail mo yung Last Pay Later is kung ginamit mo siya 0% interest nga. So na-curious ako doon sa 0% interest na yun. So sino ba naman yung ayaw ng 0% interest, diba? So malaking bagay yon. So nagpa-activate ako doon kasi confident ako doon guys kasi since alam ko sa sarili ko, matagal na ako may Lazada app. 2019 pa. Actually nga, pangalawang account ko na tong Lazada app na to, na ginawa ko nung 2019. Meron na talaga ako nung college pa lang ako. As in, meron na ako noon. Pero parang nawala yung number ko kasi na yun, kaya hindi ko na ma-retrieve. But gumawa ko ulit ng bago, which is, kasi ito nga yung account ko na to, which is nung 2019 pa yung creation date ng Lazada app ko. So, confident ako kasi loyal ako sa kanila and nag-order talaga ako sa kanila. And narinig ko nga guys, na isa yan sa pinaka-basis ni Lazada. So, nakita ko dun guys sa Lazada wallet ko na may Last Pay Later. So, kailangan ko lang siyang i-activate. After 16K lang pwede kong mahiram doon. So, syempre, curious na naman ako. So, yun, curious na naman ako sa kanila. Then, yun nga, in-activate ko siya. Ginawa ko yung process. Syempre, nagsabit ako ng ID, ng selfie, ng basic info. But unfortunately, guys, hindi daw ako qualify. Unsuccessful yung application ko and nag-failed yung application ko talaga. So, nakalagay doon, guys, I can re-apply again naman daw. After a month, I can re-apply daw. So, hinayaan ko lang, guys. Parang binawaliwala ko na nga lang yun. Sabi ko noon kasi, ayaw mo sa akin diwag. Hinayaan ko lang. Kasi tinry ko lang kasi noon. Tinry ko lang. One day na naman, naisip ko na naman si Last Pay. So, try ko nga ulit. Baka pwede na akong mag-apply. Anyways, guys pala, isa pala sa requirements ni Last Pay Later, guys, is kailangan activated and verified yung Lazada wallet mo or yung Lazada account mo sa Lazada app. Syempre, then to verify that, syempre, kailangan mo ulit mag-submit ng ID. Tapos, profiling na naman. Then, basic info, selfie, ganun, para ma-activate mo yung Lazada wallet mo. So, that time kasi pala, na nag-apply ako ng Lazada, Last Pay Later, hindi po verified yung account ko sa Lazada. Na-verified ko muna, inactivate ko muna yung Lazada wallet ko, nuli-verified ko muna yung Lazada account ko, then hindi agad-agad ako nag-apply, syempre, dahil sabi ko, tsaka na lang, hayaan ko muna. So, regular kasi ako nag-order sa Lazada, guys, kaya nakikita ko yung app and yung update ng app. So, one day nga, sabi ko nga, mag-apply ako ulit. Kasi baka ako, pwede na. So, yun, ganyan. Gina-applyan ko nga, nag-apply nga ako. Na-share ko naman yung video na yun sa inyo. Then, share ko nga kung paano ako nag-apply. Tapos, ganoon lang din naman, parang i-update mo lang, papasa ka ulit ID, selfie na naman, tapos basic info, tapos may mga itatanong lang sila sa inyo, pero basic na basic lang naman, and kayang-kaya mo naman yun. Yun nga guys, nung nagsabit ako sa kanila, wala namang tumatawag sa akin, kasi sabi nila may tatawag daw sa'yo to, confirm nga daw to verify nga daw your application, na ikaw ba yun, ikaw ba talaga yung nag-apply, ganyan-ganyan. Pero so far, walang tumatawag sa akin. Walang tumawag sa akin na representative or Lazada representative, ganun, walang tumatawag sa akin. And so far, okay naman yung process ko doon. Gabi kasi ako nag-apply ng Last Pay noon. So, na-receive ko na yung offer sa akin ng umaga na. Nakita ko nga guys, meron nga silang offer sa akin na 2,500 pesos.
mas maliit siya compared kay Shopee Pay. Pero okay na din sa akin yun kasi hindi ko naman kailangan ng malaki. Ginamit ko nga siya and to know kung legit ba talaga yung 0% interest ng within 45 days. Yun nga guys, legit nga yun. Tinry ko siya and ginamit ko siya and legit nga talaga na within 45 days na duration nga ng paggamit mo ng LastPay is 0% interest nga. So, napaka-legit. Ang ganda. Ang sarap gamitin ng LastPay. And sana nga, ma-increasean tayo nito. Ma-increasean pa tayo kasi malaking bagay nga na wala siyang interest. Siyempre, unlike kasi kay SPay Later sa Shopee is meron talagang interest. And wala po silang 0% interest. Wala. Kasi kung papipiliin nyo ako, advantage pa din si Lazada para sa akin. Mas convenient sa akin si LastPay than SPay. But, ginagamit ko rin si SPay guys. Kasi syempre, meron naman tayong mga shops or may mga gusto tayong bilhin sa Shopee na wala sa Lazada, di ba? Or mas mura sa Shopee kaysa kay Lazada. May ganun, di ba? Or may mga bet talaga tayong magagandang reviews doon kaysa sa Shopee kaysa doon sa Lazada. So, talagang dual talaga ang pag-order ko. Nag-order ako lagi sa Shopee and lagi talaga, di ba? Nag-order ako sa Shopee at saka sa Lazada. Kasi guys, parang yung mga daily needs na namin dito sa bahay, doon ko na talaga ino-order at hindi na ako, parang bira na ako lumabas para mag-order. So, yung mga ganun guys, talo yung mga gamit sa bahay, ganun, doon ko na talaga siya ino-order. And kaya ako nasabing lagi, syempre, like naubusan ng diaper or gatas yung anak ko, syempre mag-order ulit ako, ganyan, mag-order ako ng ganito, ng ganyan, ng mga oils or what. Mga consumptive ba na, yun nga, kailangan mo laging mag-order ng ganun. So, yun. But to have this SPay and LastPay guys, syempre, kailangan talaga nila ng loyalty dito. So, hindi porket meron ganitong offer si Shopee or si Lazada sa atin is mag-i-install ka ngayon ng app, tapos baguhan lang din yung app mo, wala ka pang mga kung ano-anong mga na-purchase, wala pa kayong mga nabibuild na relationship ni Shopee at ni Lazada, tapos bigla kang mangungutang sa kanila. Syempre, hindi ka talaga nila i-approve or mag-fail talaga yung application mo. Ako 4 years na ako sa Lazada app at saka sa Shopee, magpa 5 years na nga. Ganun lang yung offer sa akin. So, what more ka pa, nakaka-install mo lang ng app mo or bago ka pa lang, wala ka pang taon, naghahanap ka kaagad. Pero, hindi ko naman nila lahat guys. Kasi guys, bago nga lang kayo sa Shopee or sa Lazada, araw-araw naman kayo nag-order. Siyempre, doon pa rin titingnan ni Lazada or ni Shopee kung gaano ka ka-moderate or ka-frequent mag-order sa kanila or gumamit ng app. Ganun na kasi ang labanan ngayon guys. So, hindi masyadong mag-assume na meron tayo agad nito nare-reject tayo or unsuccessfully application natin nang failed tayo. Kasi nga guys, maraming factors to consider. So anyways guys, mag-update ako guys kung mag-i-increasean tayo ng ating offer sa SPay tsaka sa LastPay. Kasi so far guys, hindi pa ako nai-increasean hanggang ngayon. So anyways guys, syempre depende pa rin yun sa profiling nyo sa Shopee tsaka sa Lazada. Depende yan kung employed kayo or self-employed kayo or unemployed kayo or freelance kayo. So depende kasi yun kung ano yung magiging standing nyo sa Shopee tsaka sa Lazada. Parang ini-evaluate din kasi nila yon based din siya syempre sa income mo, sa source of income mo. So ganun siya guys. Anyways guys, mag-update na lang ako kung may bago akong offer sa SPay Later at saka sa LastPay. Kung mai-increasean ba ako kasi so far hindi pa ako nai-increasean. So I hope guys may natutunan kayo sa video and I hope yung video na ito nakatulong sa inyo. And kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button guys para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos. Yes, thank you for watching. Bye!